Even you are the most prideful person on earth. Your pride is so much. Amen. Wala sigurong mas tataas pa sa pride ni Satan, ano? Saan napunta si Satan? No, it's there. In the pit Amen. of hell. Amen. And he will just be released in the book of Revelation. Amen. No? Only to punish him again. Final. So, yung pride po natin, tagal natin. Wow, ready na po? Ayan, maraming salamat po sa Panginoon. And let us all prepare our hearts, our ears, sa pakikinig po ng salita. Amen. Kala ko 55 hours yung... Okay na po. Glory to God, salamat at nag-trigger sa sitan sa atin. At hindi siya magtatagumpay. Dahil may malaking Diyos po tayo. Pasensya na po kasi kaya na ako po talaga yung English po. I hate English. But yes, glory to God. Magiging topic po ni God sa atin. Kung mapapansin natin, mula tayo ng isinilang tayo, isang buwan, 3 buwan, hanggang saan manaki tayo, may nagagawa tayo na hindi natin nalalaman na kaya pala natin gawin. Bumabang, hanggang sa tumayo, hanggang sa makalakad, hanggang sa tumakbo. But bago ang lahat, kaunawa po natin, balikan po natin naging flexing noong ditong June. Akala ko tapos na po tayo sa... Salamat. Akala ko tapos na po tayo sa dito sa Serve Faithfully. So, now, ako yung nag-umpisa ng simula. Tapos pag walang simula, wala pong umpisa. At ako rin po magtatapos. Sigurado po, ito. Meron. Uninstall. Yes, naging topic natin nung last, serve faithfully with love. Yun. And then pangalawa, magitan ni Pastor Irene, called to serve. Pangatlo, Pastor Bernard, called into consistency. And pang-apat, called to remember. Tanong, natanda ba natin yung mga nakalipas na preaching? Amen. Alam niyo ba nung nag-practice tayo, pagkatapos ng pamanambahan, kinabukasan, babalikan ko po yung naging preaching. Lahat ng pinatatayo rito ni Miguel. Pag yung Bible study, binabalikan ko po. Pinapanood ko sa trabaho. So, ibig sabihin, lagi tayo nakatuning. Hindi na sa ganong araw. So, ang naging binigay sa atin ni God, sa magitan ng muli, sa yan, Sir Paul Puli, pati hindi yan ang ano ni God, patuloy tayo sa the secret, yan, the secret of unseen servant. So, mas maganda maging unseen servant tayo. So, ibig sabihin, invisible sa karamihan. So, yun mas maganda. But visible tayo kay God. So, diba? So, now, talakayin po muna natin. Papaunawa po natin yung about sa nagiging secret servant. Ayun. Yan, naging servant. Parang gusto mo na mag-ano yung, anong tawag dyan sa pag-serve? Yung taga-timpla ng ano? Barista. Yes. Now, yan ang pinapakita sa atin. Okay? Mapaglingkod tayo sa harapan niya. Hindi lang dito sa kapwa, bagos sa panambahan niya po talaga. Kung babalikan po natin, hindi natin akalain, construction, Kuya Ramil, yung po yung ano namin, contractor. At hindi po siya sa flight control kasi nabuuto. Kung binibilang ko yung mga day, dalawang araw, 26 days na buo ito. So, ibig sabihin, yung hindi natin trabaho, nagawa pala natin sa pamagitan ni Lord Jesus Christ. At kung hindi rin sa atin, hindi kay God, kung hindi rin sa pamagitan pa Sister Dorothy, yan, nabuo po ito. So, yun po. Ibig sabihin, naglagay si Sister Dorothy sa alkansya, binaklas natin ang alkansya, at ginamit natin
dito sa Panambahan. So, ganun po yun. So, papaliwanag po natin, pasensya na po dahil hindi talaga ako. Ayan. Nakikita ang lingkod na tumutuon sa kung paano gantimpalaan ng Diyos ang nakatago araw-araw na katapatan. Maaari mong tuklasin kung paano nagdudulot ng walang hanggang magantimpala sa pag-alis ng spotlight upang maglingkod sa mga motibo sa Colossus 3:23. Ito ibabahagi ni God namin sa atin sa halip na umasa sa parapakan o aplos ng karamihan. So, ibig sabihin na gumagawa tayo ng pasiksik lang. Hindi natin kailangan na, minsan na nagsiserve tayo doon sa kabilang judge. Doon pa sa kabilang judge. 1, 2, pangatlo natin. At pag nagkakain ng mga kapatiran, nagsiserve ako eh. Pinasalamatan ni Sister Rona. Sabi ko, huwag mo pasasalamatan, kay God lang pasasalamat. Dahil hindi ako nagsiserve sa tao, okay. So, ibig sabihin, hindi na natin diadala yung pagiging tao natin sa harapan ni God. So, ganun yung pagpapangbaba kay God. So, now, ayan na, servant, secret servant. The secret servant, ay isa. Overview muna tayo pagiging secret servant. Overview. The unseen servant ay hindi isang entity, kundi isang karaniwang timat na parilala na nilapat sa unseen servant in charge to references the New Testament servant. Karaniwang isinisiwalat ng mga diksyonaryo ng Bibliyang dito na ang tunay na Kristiyanong paglilingkod ay mataas na katayuan ng mapagkumbaba at hindi mapansing manggagawa. Hindi tayo mapansin lamang para gumawa ng nais pagawa sa atin. So, lagi tayo nakatune in. Explore po natin ang pagiging unseen servant. Ayan. Una. At Daulos, isinalain bilang lingkod o alipin, ngunit literal na nangangahulugang alipin. Sino muna naging alipin? Si Lord Jesus Christ naging alipin. Siya sa atin. Nagpakumbaba siya sa atin. Nag-serve siya sa atin. So dapat maging alipin din tayo sa harapan ni God. Sa Grigong Bagong Tipan, ito ay napapaliwatig ng isang tao na ang paglilingkod ay isinila dahil sa tunay na pagmamahal at katapatan ng kanilang Panginoon. Diba ba tayo, mga amo tayo? Yes, inaatasan tayo gawin ang nais paggawa sa atin. So, paano natin mapakita pagiging Diyos ni God sa atin? Isasagawa natin yung inaatas sa atin ng mga namumuno sa atin, nakataas sa atin, na may kagalakan sa ating puso. Ibig tayo, hindi tayo nagdadabog. Bakit hindi inutos sa iba to? Ba't sa atin ito? So, ganun po yun. Diakonos means pinaunawa lang po natin sa Greek. Diakonos, ang ibig sabihin ay isa sa nagsasagawa ng mga utos ng iba. So, yun. Sino nakakataas din sa Panambahan? Una, Pastor Riley. Yan. Sino ang mga lingkod na sinasabi na deacon? Yan. Sister Dorothy. Ang prayer natin, madagdagan pa yung mga deacon. Prayer po natin, madagdagan pa yung mga elder. Huwag yung matanda. Yung elder lang sa paglilingkod kay God. So, now dito, yan ang sabihin ng isang manggagawa na nag-utos sa iba, binibigyan diin nito po sa aktibong paglilingkod at ugat ng salitang English na deacon or deacons. Hippolytus, originally, yes? Hippolytus is na isang under-rower sa isang Galish, sa strong Greek dictionary, inilarawan nito ang isang mapagkakatiwalang attendant o messenger o ebanghelyo na gumagawa ng ritmo, utos ng guro. So nakaayon sa nag-uutos ng kanyang amo, batas nakaayon sa kagustuhan ng God. Kasi hindi natin magagawa kung wala sa ating yung magiging taus-pusong magiging servant sa nakakataas sa atin. Pagpus, higit sa lahat sa kay
dapat naka-tune in ang ating ginagawa. At ang tunay na sekreto ng hindi nakikitang lingkod sa konteksto ay Biblia ng kabalintunaan na yaong mga gumagawa ng tahimik, hindi nakikita ang mga gawain ay kadalasang nagtataglay ng pinamalaking karangalan at kalagahan sa mata ng Diyos. Hindi ko sana kasi ang salita ni God, every hours may revelation na nagririma sa atin. Kaya sinulat ko lahat yung kasi para hindi magbago yung teaching. Kasi araw-araw po nagkakaroon ng revelation ng mensahe. Ika nga buhay yung mensahe ni God. Ito ay hindi kagaya ng kumis kung ano lang binasa natin sa iyon ng Iso. At ang mensahe ni God, araw-araw, oras-oras nagkakaroon ng revelation. Ito ay naka-highlight sa mapagpakunan tungkol sa will, no? One, notice the river its community starts sa mga turo ng pagiging lingkod. Yes, binigay sa atin. Ang Kolosas, yan, the biblical text. Unahan natin. Ang Kolosas 3:23 ay isang tanyag na talata sa Biblia na nagtuturo na ibigay natin ang ating buong puso sa lahat ng ating ginagawa na para sa Panginoon at hindi para sa tao. So, kalimutan ang pagiging tao natin. Kaya nung unang preaching natin. Ang Kolosas 3:23 ay salita ng anuman na ang inyong gawin ninyo ng buong puso na para sa Panginoon at hindi para sa tao. Kaya naanis tayo, mga baguhang sister natin, sabi ko nga, parang lumiit yung kusina natin. Bakit? Masikip na po sila. Dapat magpalaki na po tayo ng kusina. Kasi mga gawain sa kusina, nagsumusubra yung gumagawa ron, naglilinis. Dati gawain ko yan, sa pinanggalingan pa namin church, yan, inagaw ni Kuya Abe, ang gawain ko, paghugas ng plato. Tapos, ayan, marami na ng agaw, yung mga baguhan. So, ganun siya, dapat, ganun talaga pinakikita ni God kung paano nag-work ang Holy Spirit sa atin. Hindi natin magagawa ito kung hindi tayo napapakumbaba sa harapan. Now, the full biblical text, yan, tungkol sa 23, wherever you do heartily as a Lord for nothing. Colossus is foundational, biblical passage that's transformed. Ang anumang inyong gawin ninyo ng buong puso na parang gumagawa para sa Panginoon, hindi para sa Panginoon ng tao. Yung mga amo natin, mga nakakita sa akin, so mga kapwa natin. So, dahil alam ninyong tatanggap kayo ng mana mula sa Panginoon bilang ganit para ang Panginoong Kristo ay inyong paglilingkuran. Kung gumagawa tayo ng kapusihan na nakaayon kay God, para tayo naglalagay sa altansya. Dito papasok yung judgment day. Kikwestiyonin tayo ni God, titingnan ni God yung mga talaan, anong nagawa mo nung nasa ibabaw ka ng mundo. So dapat dumami yung mga ginagawa natin na naaayon kay God. So explore natin yung hindi natin nagagawa, isagawa natin ito ng pasikreto lamang. So hayaan na natin makita tayo ng ginagawa natin. Pagkos ibig sabihin hindi na tayo inaatasan na nakakataas sa atin. Kinukusan na po natin ito maging sa trabaho natin. Patunay kung bakit ganun na lang ang ng divisor ko dahil sa paggawa ng malugod na pagganap ng trabaho na hindi naman trabaho ay tinatrabaho. So ganun yung may pagkukusa dapat. Now, game application. Dito pala sa application. Ayan, Christ-centered. Focus na nakasentro kay Kristo. Ang talata ay nagpapaalala sa mga mananampalataya na baguhin kanilang pang-araw-araw na gawain, anuman ang industriya o gawain bilang isang gawa ng pagsamba, devotion kay Kristo. So, pinaunawa po sa atin ang dapat nating gampanan sa harapan ni God. Heartfelt diligence with all your heart. Taos pusong sipag buong puso na ay binibigyan din ng paglalagay
ng tunay na pagsisikap sa pangangalaga sa halip na gawin lamang ang sapat upang makayanan. So, ibig sabihin, lahat ng nais nating isasagawa sa harapan ay masasagawaan natin. So, the ultimate, yes, or the ultimate gantimpala, dito papasok yung alkansya. Konteksto ng talata na dala ng Colossus 3:24 ay nagsasaad na ang paglilingkod ng ganitong paraan ay umahantong sa isang spiritual na gantimpala at makalangit na mana. So, naiipon pala ito sa listahan ni God. Dito napapasok ang yung judgment na kung saan dito na tayo tatanungin ni God kung ano ang mga nagawa natin habang nasa mundo pa tayo. Ibigay po natin ang Colossus Corinthians, 1 Corinthians. Yan. Ang tanyag na talakok ito ay nangangahulugan. Nangangahulugan na ang isang taong pinagkatiwalaan sa panamamahala ay ng mga pagkukunan ng ibang tao ay dapat maasahan. Maasahan sa pinakamaliit na bagay hanggang sa pinakamalaking bagay. Mapagkakatiwalaan na katuon sa kanilang mga tungkulin at sekreto sa Biblia. Tinuturo nito ang mga Kristiyano ay mapag-alaga ng mga kaloob ng Diyos. Magkasampul dito yung mga Levites kung saan sila binigyan ng pamamahala sa sanctuary. Kung babasahin po natin ang Old Testament, si Moises nanggaling sa mga Levites. Tama ba yung pas? Sa mga Levites, si Aaron. So, naging servant po sila ni God. Kaya hindi nga sila pinamanahan ni God eh. Kaya natuon doon yung ikapo. Yung ikapo. But sa Old Testament, wala nang ganung batas si Lord Jesus. Kaya si Lord Jesus na mismo ang naging ikapo dahil siya mismo ang nag-alay ng buhay niya sa atin. Sa mga kaloob Diyos ay ang kanilang pagwakas ng tagumpay ay nasusukat sa pamagitan ng kanilang katapatan sa kanya kaysa sa mga makamundong bagay. So, pag iniiwasan natin makamundong bagay, ibig sabihin, pagiging prideful natin, unti-unti na. Hindi natin masasabi na tuloy mawalang prideful natin kasi habang nasa lupa po tayo, paulit-ulit tayo nakagagawa ng kasalanan. Kaya nga may sinasadyang kasalanan at hindi sinasadyang kasalanan. Ang mahalaga, napapanipis po natin, gagawa natin magpakumbaba sa harapan yan, sa ating kapwa, baging sa ating sarili mismo. Then lang, yan. Bawas is a faithful and weary, later is also faithful and much. Yan, kanina binanggit natin. Yes? Ang Lucas ay isang kilalang kasabihan sa Biblia tungkol sa integridad. Sinasabi nito, sino man ang napapakatiwalaan sa kakaunti ay maaari din pagkatiwalaan sa marami. At sino man hindi tapat sa kakaunti ay hindi rin tapat sa marami. Dito sa panambahan ito, may isang araw na ito kang mapunta, may nakikita kang pera. Itong ano natin, may pera dyan eh. Hindi na isama sa competition. No, kung hindi tayo tapat kay God, ibubusan natin. Doon makikita sa maliit na bagay na pagkakatiwalaan ka ni God. Once na napagkatiwalaan ka sa maliit na bagay, ibig sabihin mo kapagkatiwalaan ka, higit sa lahat sa malalaking bagay. Yung pagwawalis na po natin, yes. Hindi na inaata sa atin ang nakakataas to. Dahil nag-work sa akin yung spiritual man, kaluluwa, napapansin ko sa panambahan natin dito, sa buong biling, sadya sa hagdanan. Pag-akyat na natin, hindi natin napapansin yung sapatos natin ng mga lupa. Naiakyat ng sapatos natin hanggang dito, hanggang sa loob. Buhangin. So, ang naging pumasok sa isip ko, nakakahiya sa nasa baba. Bakit? Nililinis po nila, sinasapong po nila yun. Tapos tayo, aakyat tayo, nadudumihan po natin mula sa baba hanggang sa taas. Kaya, binigyan ako ng wisdom ng Holy Spirit, linisin mula dito hanggang po sa baba. Ganda po ginagawa ko sa kabilang church. Naging MMP po ako ng Riyadh.
doon sa pinanggalingan. Kaya hindi dapat tayo nagmamalaki. Kaya pag nasa atin ang pagpapakumbaba, hindi na natin kailangan pasinin ka pa, utusan ka pa para gawin ito. Mag-usap po tayo. Kaya naamis din po tayo, maging yung pastor-pastora natin, si Dorothy, yung mga kapatira na nagkakaroon, hindi nila nalalaman may knowledge pala sila, may kaalaman sila sa pagkanta. Maging hindi rin namin nalalaman na itong bagong mga pumapasok dito, marunong sa music. So, ibig sabihin, hindi natin nalalaman na, tika lang, may kaalaman pala ako na dapat kong i-broadcast, isagawa. So, dapat kong pagyamanin. Kasi pag pinagayaman natin ang gift sa atin ni God, ito'y lalago at lalago sa atin. Pangunahing kahulugan, binibigyan din ng talata na ang karakter ng nabuo sa maliit na at hindi nakikita ang mga detalye ng buhay. Kung matapat mong pinangangasiwaan ng minor de edad, balikan natin, may nakita akong post eh. Siguro isang buwan pa lang yata yung anak niya. Yung tatay, binabasahan ng Holy Bible. So, amis yung baby, amis yung tatay. Kasi sa ganong edad, mga isang buwan pa lang yata, 2 months, 3 months, parang nakakaunawa yung sanggol. So, ibig sabihin, sa maliit na bagay, once na lumalaki yung anak niya, titimo ang minsay ni God sa kanya. So, mag-grow doon sa sanggol niya, sa bata niya, sa anak niya. So, kung matapat mong pinangasiwaan ng mga minor de edad, ang responsibilidad o maliit na pagkukunan, ipinakita mo ang pagiging maasahan na kailangan para sa mas malaking responsibilidad sa kabaliktaran. Ang pagtutol ng mga sulok na maliit na bagay ay nagpapahiwatig ng isang epekto na karakter na kalaunan ay nahayag sa malaking bagay. Kung ano mga nating na sekreto na hindi natin na inaasahang gawin po natin kasi may gift si God sa atin na hindi pa natin natutuklasan. Tuklasin po natin. Huwag natin tuklasin ang yung gumawa ng ikakasama natin sa harapan. Hindi God. Number 2. The audience, yes. O ilipat ang focus mula sa paglilingkod para sa pagkilala o gusto mula sa mga pinuno tungkol sa direktang paglilingkod upang mapasaya ang Diyos. Kung dati noon ay papagmalaki tayo, once na nakapokus na tayo kay God, yung pagmamalaki natin sa ating sarili, nawawakti na po natin yan. Bakos ang pagpapakumbaba na lamang po ang ating naitasabuhay sa pagiging lingkod natin sa church ni God. Maging sa labas ng panambahay. Ika nga. Yes. Ang kaisipang mukha sa code ay i-highlight ang mga hindi sinasadyang bayani ng simbahan. Yaong mga gumagawa ng tahimik. Hindi yung pipi ha. Yung gumagawa na ng tahimik. So, hindi na kailangan pansinin pa. Hindi na kailangan utusan pa. At behind the scene, gawain na ginagawang posible ang lahat. So, sample natin, dito na papasok halimbawa sa isang tao, kulang yung bahagi ng kanyang katawan. Sample nito, ala siyang mga paa at kamay. Dahil sa nais niyang maisagawa ang isang bagay na imposible, sa kanya ito'y maaari o magagawa niya mismo sa pagtutulungan ng mga nasa katawan pa niya. Nandiyan na yung ulo, bunganga, balikat, baywang, para maisagawa niya yung hindi nagagawa ng paa at kamay. So, ibig sabihin sa pagiging tahimik na maging band servant, unang-unang pakinggan itong band servant, Pastor Irene nag-preach yan. Kaya tawag ko na sa sarili ko, bilang advocate, band servant. But naayon ni God. So, ni God, may mga nakareserve tayo na maaari natin gawin kung wala na gagawa dito sa loob ng church o maging sa labas ng church. So, napanood ko rin yung bata, siguro mga 2 taon na tayo, wala siyang kamay at paa. Pero tuwang-tuwa siya sa pagiging ganun niya. Paano siya makalapit sa pupunta niya, pinagugulong niya yung katawan niya. Hanggang gumugulong siya, tuwang-tuwa siya. So, ganun nagiging posible. Ganun nakikita natin, ba't tayo hindi natin magawa yung na dapat ipagawa sa atin ni God. So, dapat gawin po natin yun.
So, yun yung pagpapakita kung paano tayo maging positibo sa harapan ni God. No? May inanuhan ko tayo? Yan. Walang ayon dito, walang pagrito sa ministeryo. Binigyan din ng sikat na quote ni Rick Warren na habang maaari kang magretiro mula sa isang karera, hindi ka kailan magretiro sa paglilingkod sa Diyos. Minsan naitanong na nabanggit ko kay Pastor Bernard, Pastor Ryan, nagbibiyahe na kami pupunta ng sabi ko, parang gusto ko nang pumala sa pagiging preacher, hindi pa naman. But pinaremain sa akin, isang kasalanan sa iyo kapag pumaklas ka sa pinapagawa mo sa akin. Bakit ka mo? Ako mismo nag-declare dito sa tabi ng church na magamit siya sa pag-preach. Pero hindi ko pala, hindi ko alam, mahirap pala. But salamat kay God. Salamat sa Holy Spirit. So, hindi kasi natin magagawa ito hanggang hindi natin inaayaan mag-work ang Holy Spirit sa atin. At higit sa lahat ang pagpapakumaba sa harapan ni God. So, yan. Eternal reward for earthly applause. Ito na yung nag-aalkansya tayo na ating magagandang nagawa sa harapan ni God. Walang hanggang gantimpala kung para sa makalupang palakpakan. So, ibig sabihin, vaksin natin yung mga applause na nakikita sa atin. Bagpos, lagi nakatune in tayo kay God. Doon, ito ginagawa ko ay naaayon sa kagustuhan mo. Talakayan kung paano itinatago ng Diyos ang isang talaan ng bawat gawain na ginawa sa kanyang pangalan. O ito yung pagka-judge sa atin. At ang pinakalayunin ay marinig ang magaling, mabuti at tapat na lingkod. Sa maliliit na bagay, masasabi tayo tapat na lingkod sa harapan ni God. Now, 3, practical for congregation. Pag-isipan muli ang Kristiyano ng consumer, hamunin ang ideya ng simbahan bilang isang sinihan kung saan ang mga tao ay pumunta upang aliwin na natutulak sa kanila sa pagiging aktibong kalawak. Di ba pag nasa sinihan tayo ay anong pinofocus natin? Panoorin pelikula. Ano mapapansin natin sa loob ng sinihan? Tahimik, di ba? So ganun din po tayo. Kung nasa panambahan tayo, nagkakaisa tayo. Iisa lang katawan. Si Lord ang katawan natin habang tayo sa panambahan. Kaya dapat nakapokus po tayo sa mensahe ni God at huwag kayong mapokus sa tumatayo rito kasi makasalanan din po ako sa inyo. Mas makasalanan ako sa inyo. So ganun po yun. Dapat tumingin lagi tayo sa mensahe ni God. Finding your self-assignment? Yes. Paghahanap ng iyong asignatura, palalahanan ang mga tagapakinig na binibigyan daan ng Diyos ang bawat isa sa mga natatanging kaloob na gamitin para sa katawan ni Kristo. Magpagamit po tayo. Gaya ng nabanggit natin last mas maganda tayo ay napapagamit maging servant ni God. Prayer nga natin magkaroon ng ladies awards fair. Hindi naman lalaki. Yung panguna ni Pastor Ryan. Yes. So, ibig sabihin, mag-i-improve yung natin yung music ministry. Kasama sa prayer ko natin. So, now, gusto mo ba ang tuklasin ang higit para bang mahalimbawa na banal na kasulatan ng tapat ang mga lingkod tulad nila Timoteo, David, o Ananias na tumuon sa pagdinig ng panghihina ng loob ng paglilingkod. Una, si Timoteo ang pinakahuling modelo ng Biblia ng isang tapat na lingkod sa pagtuturo ni Apostol Pablo. Naglingkod siya bilang pastor, misyonero at matatag na kasama ay tinatampok ng Biblia ng ilang iba pang mahalagang tauhan sa pagpapakita ng parehong tapat at walang pag-iipot na pag-aalay sa gawain ng Diyos. Sunod dito, si David. No?
Yes, Ananias. Yes, Hallelujah. Yan, sunod natin si David. Inilarawan sa Biblia ni Haring David bilang isang taong ayon sa sariling puso ng Diyos na ang buhay na nagpapakita ng tapat sa paglilingkod sa Diyos. Kaya paman maraming iba ang kilalang tao sa buong banal na kasulatan ang parehong nagpapakita ng hindi natitinag na dedikasyon, katapatan, katapangan at pagsunod sa kanilang mga tungkulin kagaya nga ng kagabi, exhort ni Kuya Arnold. And then next sa atin, Ananias. Ananias na Damascus ay isang pangunahing halimbawa sa Biblia ng tahimik, hindi sinasadyang bayani na paglingkod. Pagamat, binabanggit lamang ng maikli sa mga gawa, chapter 9, verse 10 hanggang 19, kung babasahin po natin yan. Nagtiwala siya sa tinig ng Diyos, buong tapang naglingkod sa isang kinakakatakutang kaaway, Saul ng Tarsus, at tumutulong sa ilunsad ang pagdaigdigang misyon ni Apostol Pablo. Kung matataan, si Saul, ito po ay si Pastor Paul, no? Iisang tao lang po. So, ang buhay ni Ananias ay kuwara ng mga katangiang ibinahagi ng maraming mapagkumbaba, tapat na lingkod na buong banal na kasulatan. Pasok po tayo sa conclusion po. Nagulat kayo, conclusion. Yes. Ang conclusion tungkol sa mga nakikitang lingkod ay nakasalalay sa kung tinutukoy mo ang kwento ng lingkod ni Propetang Eliseo na nakikita ng hindi nakikitang hukbo ng mga anghel o ang konsepto ng paglilingkod ng tapat sa Diyos sa mga nakatagong lugar na hindi nakikita. Puntahan po natin the story of Elias, observant. Yan, kung magbabasa po tayo yan. Natapos ko basahin ang buong Holy Bible ng 2024. Ng 2025, may panibagong pagbabasa. Yung sinend ko sa messenger. Now, 2026, may panibago na namang kaumaran pagbabasa. Yung Old Testament, New Testament, pagkukumbay. Sumaunawaan natin yung Old Testament hanggang New Testament. Mag-combination ng chapter. The story of Elisha, ang kwento ng tungkol kay Eliseo, ada mga hari, basahin po natin yan. Bakit pinos ko yan? Dapat mabalikan po natin. Magbukas po tayo ng Holy Bible. Kasi hindi po tayo makakaroon ng knowledge kung hindi tayo magbubukas ng Holy Bible. Hindi lang buksan, babasahin po natin. Kasi ang knowledge nagmumula sa pagiging Diyos ni God sa bawat isa sa atin. At pag nagkaroon tayo ng knowledge, magkakaroon na tayo ng wisdom. Sa paraan sa Holy Spirit. Na ang lingkod na napapaligiran ng pagbuo ng kaaway, na ang lingkod ni Eliseo nakakaranta ng langit, si Eliseo ng na Diyos sa puksa ng mga mata, binata na nangyari sa bundok na puno ng mga kabayo at mga kapulo. Another conclusion. Ito yung pagkasagawa. Ang nakikitang pisikal na kaguluhan sa pagsalungat ng bahagi ng kwento, ang espiritual na proteksyon na pagkukunan ng Diyos na laging naroon kahit ganap na nakatago sa ating natural na paningin. Kaya, mapapansin nyo, ba't may mga binigay tayo patunay yan paano magiging lingkod. The concept of unsent servant. Matthew 6:4 and Matthew 25. Balikan po natin mga verse po niyan para mapagtanto. Totoo ba ito? Binabanggit ni Kuya Manny sa harapan. Now, ang Biblia ay madalas nang nagtuturo na ang tunay na Kristiyanong paglilingkod ay kadalasan ginagawa ng tahimik. Lihim nang hindi naghahanap ng palakpakan ng tao. Kaya nabakita sa taas, gumagawa tayo na hindi natin kailangan i-broadcast pa ito sa nakakarami. Gawin na natin ang tahimik. At may kasigayan, may kagalakan sa ating puso. Kaya nag-impress natin ng glass. So, magkakaugnay po siya. Kasi pinag-upload dito is faithfulness serving o self-faithfulness. So, maging ganun po tayo sa pagpapatuloy natin kay God. So, another conclusion.
Ang conclusion ay pinakadakilang karangalan ng langit na nakalaan para sa mga manatiling tapat sa mga tagong lugar. Sa halip na ang publikong spotlight, ang Diyos ay nakakakita ng lihim ng nangako sa kilalanin at gagantimpalaan ang mga naglilingkod. So may gantimpala po tayo kay God. Kaya may sekretong gift tayo na bumula kay God. Dapat nating matuklasan ito. Ano ba ang mga gifts sa akin? Itong pagsayo ko rito, hindi ko na makakalayan makatayo ko rito. But ang spiritual man ko, subukan mo maging preacher. Magagawa mo yan. So, kaya, ibig sabihin, yung Holy Spirit at spiritual man natin, nakakaroon ng connectivity. Tapos, yung kahinaan ng katawan natin, nagkakaroon ng kalakasan, may isagawa natin. Ang katawan po natin nagsasagawa. Ang spiritual man naman natin, ang nag-aatas sa atin, nagkukontrol sa katawan lupa natin. So, ganun po yun. Now, core spiritual takeaway and by faith, not by sight. So manatili tayong bulag. Pagkos nagagawa natin ng bulag nung nais ipagawa sa atin, hindi God. Yes, yeah, believers could to focus eternal unseen realities that transcend temporal challenge. Read more about yan, focus on unseen verse 15 to sa book spiritual protection. We're surrounded spiritual battle and divine protection. Discover how see the unseen. Biblical original study of two kings. So magbasa po tayo ng Holy Bible. Kaya nilagay ko rito ang Holy Bible. So hindi lang pati nakarelay sa natutok dito. Mag-relay mismo tayo dun sa Holy Bible. Para mapag-alaman natin, totoo ba sinasabi ng taong yun na pinatayo sa harapan. So, ganun po yun. So, heavenly recognition. Ayan. Every quiet of service is noted by God. Nakikita ko, hindi po bulag si God sa mga araw-araw natin ikinikilos. Hindi lang sa panambahan, sa labas ng panambahan, sa trabaho natin, o ano pa mga pagsasabuhay natin sa ating mga buhay. Higit sa kaya pagiging lingkod. Kung babalikan natin, sino ang nang-agaw ng group 4 kami? May umagaw po ng pagluluto. Ayaw kasi magtiwala sa luto ko. Pastor Bernard, Pastor Irene. Sasabihin ko po sa inyo, sinalo po ni Kuya Chef. Sakto sa mensahe, hindi ka. Tinanong ko kami kagabi yata yun kay Kuya, kung sinong magluluto. Sabi, si Kuya Chef. So, sakto sa mensahe, hindi ka. Ibig sabihin, sinasagawa ni Kuya Chef na may kagalakan sa kanyang puso. Wala ang pagpapalakas, wala ang pride. Kasi trabaho namin yun, hindi naman trabaho ni Kuya Chef. Trabaho namin yung magluto. Kaso nga lang, wala talaga. Challenge? Yeah. Yes, challenge natin. The praise the secret of the unseen servant. Ito yung mga usually refers to the biblical narratives of Elisha and his servant 2 Kings and 6:15-17. The passage challenge believers to shift their focus from physical threat to the invisible, protective spiritual reality operation around him. The goal of scripture, yes, this divided verse. Talking verse, Elisha prayed, open his eyes, Lord, so that he may see. In the Lord open the servant. Kung mabasahin niyo yung book na to, ma-miss ka sa pagiging Eliseo doon sa servant niya. So, and then look, so the head of horse and chariot of fire all around Elisha. Yes, the king sent message army with horses and chariot or surround city and Dothan captured Elisha. The servant blindness. Elisha's servant walked up and saw the enemy army panic and cried out, "Oh, master,
what can we do. So, dahil sa pananampalataya ni Eliseo, ay naging matagumpay sila sa labanang yun. The prophet secret, Elijah remain completely calm because people already see the spiritual realm. He told his servant, don't be afraid. The army that fight for us is larger than army that fight for Aram. Ibig sabihin, yung pagiging matigas na puso natin na paglalabanan natin. So, dakilang pag-ibig na lang ni God ang nasa atin. Kaya, nagiging unseen servant tayo sa harapan ng God. Nagiging unsung hero tayo sa harapan ni God. So, ipagpatuloy po natin. Kaya ang prayer natin ay madagdagan pa yung youth ministry at marami pang maglilingkod patayuin dito. Tumayo pa rito, makakaroon tayo ng bagong damit. So, kaya ako nang problema, wala na ako magamit na hanger. So, hanger din ang problema. Kaya pag nakakita ko na mga doon sa trabaho namin, kasi mga Saudi, tinatapon sa ako naman kinukuha. So, blessing pa rin. Wala kang ginastos. So, makapal po ang mukha ko. Salamat kay God at naway ang bawat isa sa atin. Magpasakit talaga kayo. Hindi natin magagawa yung mga talent natin. Hindi natin malalabas. Kumana natin yung malayo kay God. Bakit? Kasi nag-work ang Holy Spirit sa atin. Na kailangan isagawa natin. Marami mga pansibat, mga tumulog. Kaya kagaya ng mag-partner. Sinong nagbigay ng mga upuan na yan. Mga ngalay tayo dyan pag wala sila. Sila po ano sila. Kaya si Ono, pag naging dos yan, malamang magiging dalawa itong ano natin. Si Ono may kasalanan. But, glory to God at yan lang po ang ipinarating sa atin. Salamat sa buong teaching. Mga gandang teaching, Pastor Irie, Pastor Bernard, Sister Dorothy, about faithfully serving. Pagiging marunong natin ang manggagawa sa harapan ni God, yung hindi natin itinataas sa ating mga sarili sa harapan ni God. So, glory to God. At sa Lord, salamat sa pagkakataon at pinangunahan niyo po ako, Lord. At salamat at anaway sa rumima sa aming mga puso kung paano kami maging makatotohan, maging servants sa inyong harapan. Ika, maging alipin, maging alila sa inyong harapan, Lord Jesus Christ. Lord, masalamat at ito po sa mga namin dalangin sa salamat pagkakila pagsamba sa pangalan po na yung mahal na bugtong na ng Jesus Christ. Pagdating sa among pagawin ng Holy Spirit, sa batis sa aming Diyos ang Mari. Amen. Amen.